Yes, good afternoon sa lahat ng kaswabe natin. Or should I say good evening? Kasi pag napanood nyo nga pala itong video na to, wala nang liwanag. Anyway, balik tayo sa Land Cruiser na content. Kasi kung nagpa-follow kayo sa channel natin, nagkaroon tayo ng in-depth review or full review sa isang LC250. Yun nga pala yung first edition iForce Max Hybrid Powertrain, which is siya yung top tier. I know some of you hindi naman lahat interesado sa top tier. Ito naman yung trim level na diesel engine. Syempre mas mura ito ng konti compared doon sa nakaraan. Hindi na ako dadaan sa mga usual reviews natin na basta ang gusto kong i-clarify ngayon, what's the key differences or significant changes sa isang diesel engine laban sa isang iForce Max. And side by side kanina, nung tinitingnan ko sila, even exterior details, meron talaga silang differences. And syempre, sa engine specs, yun rin yung aasahan natin na magkaiba sila. So now, I'm sitting inside the turbo diesel engine. Kulay ng kanyang skin is very different from the iForce Max. So yun ang pag-uusapan natin. Kaswabe, what are we waiting for? Let's begin. Para start natin ang exterior details review ng ating LC250 na diesel engine, ito nga pala yung mga available on hand natin na LC250. Okay, yung andito is turbo, and ito naman mga to is the iForce Max Hybrid Powertrain. Pero doon sa pinaka dulo, that one is the LC76 5-door. Okay, 70 series yan kaswabe, astig pa rin magkaroon ng ganyan. Anyway, this is the LC250 na kapatid ng isang Lexus GX 550 na sobrang identical nila. Magkamukha talaga. Based ito, syempre dito sa Prado. Pero mas boxy nga pala yung sculpture ng mga details nito. Okay? So ayan, ikutan lang natin. And here we go. Ito ang kanyang front fascia. Pero hindi mawawala yung estilo ng ating Toyota Heritage Grille, which is yan ang pinaka nagpapagwapo dyan. Doon na rin naman sa ating iForce Max, naka Heritage front grills siya. Ang difference lang sa local specs natin is yung badge ng Toyota, which is very generic yon, nothing special. Pa vertical yung mga slotting ng grills. Pero ito, square siya, yung platform na to. Mas lighter nga pala compared doon sa iForce Max, mas darker yung pinaka-platform dito. And syempre, we will receive those openings para doon sa intake ng ating makina. Magkaiba lang sila sa ilaw. So this is LED reflector lights. This is your LED lights and turn markers. So tandaan nyo kung anong itsura nito ha. Being a turbo diesel engine, ganito ang style niya rito. Okay, pero dito, yan yung heritage inspired natin na mga circular LED lights. Tapos projector bulb ito. Ito yung turn markers natin, magkaiba sila doon. Ito yun, same lang naman, turbo parehas. So sa ground height, parehas rin naman. And kung makikita natin dito pa, ito yung body scheme color niya, pero doon, naka-dual siya, puti. Tapos, yung kulay, yun naman parang FJ Cruiser na mga body colors na usual na nakikita natin. Mas maganda yata side by side ko ipapakita sa inyo kung ano yung pinaka-key differences nila para mas ma-appreciate nyo kaswabe. So side by side, tingnan nyo to ha. Introducing AutoSport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight-approved ang ating baterya
meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Ganito yung style ng stepboard niya. Okay? Black nga pala yung door opening handle natin. Yung gulong, this is Michelin. Ito yung pinaka-wheel style natin. 265, 70 yung sidewall and R18s. So, makapal-kapal. This is the side profile. Hindi siya blackout. Meron kang proper stepboard kasi yun hindi mo pwedeng apakan eh. Tapos, different yung wheels niya. And Dunlop yung tires, 265, 65 and R18s. So on comfort, syempre mas maganda pag mas makapal yung pinaka sidewall natin. And I think optional ba yung mga, ito yung roof rack ng turbo diesel engine. Ito naman ala basket style. 'Di ba? Yun yung mga key differences niya. Sa likod naman kaswabe, iForce Max, dito is turbo. Tapos ito silver yung nasa gitna ng ating tailgate, and doon naman ay blackout yung Toyota na nakalagay. So same functionalities na pwede mong pindutin ito. Tapos yung rear window, mas alam mo yun, kakalas siya kung meron tayo kagad ilalagay dito. And pag titingnan natin, syempre yung winch nandito, and this is your cargo space, 2 plus 3 and another 2 here pag inangat natin. So removable yung mga tonneau cover, and ito yung cup holders natin. Dito naman sa baba meron kang lalagyanan ng mga tools. Hindi ko napapakialaman ito kaswabe, pero again meron kang dalawang seater pa rito and power outlet dito sa likod. Dito pakita ko sa inyo, 5-seater lang to kasi nandyan yung baterya natin. Yan o. Ayan yung inangat dyan. So mas nag-consume sa pinaka-spasyo dito, pero nakakatawa dyan kasi may use pa rin yung mga cup holders natin. So 5-seater lang ito. Dahil may baterya, meron tayong motor, plus 48 horsepower yung idinagdag niya. Sa interior naman, your second row, ganda ng door panels, squishy materials. You have leather dito sa ating mga armrest, brush aluminum, and yun, own climate control. You have USB Type-C and power outlet. Ayan. Punta naman tayo sa driver cockpit niya. Okay. Ignite on. So here you go. This is your infotainment. And doon kasi sa iForce Max Hybrid Powertrain, all black, black on black. Ito, dual tone, drive modes, okay, DAC and crawl for off-roading performance. And meron ka lang makikita na dalawang dead switch dito kasi doon sa iForce Max, meron kang disconnection ng stabilizer bar for wheel articulation para mas maging agile yung pag-off-road natin. Dito sa kabila naman yung rear locking differentials, dito blanco, dead switch siya. This is the gauge cluster, kaya lang sayang no, parang 6 inches lang yung pinaka-screen niya. And nakaka-inlove pa rin ang manibela ng ating LC250. Wala yung logo ng Toyota, which is very nice to see, na Toyota Heritage Grille katulad doon. Siyempre those multifunction ng mga switches natin, and pulidong-pulido yung manibela. I think napakasarap talagang imaneho nito on or off-road, di ba? Ang dali lang tingnan no. Ito yung mga remaining gas natin. Itsura ng vents natin, omnidirectional, blackout siya. Ayan, modernong-moderno yung itsura. Okay? So, ganito yan kaswabe. Talking about the engine specs, yun kasi ay 2.4 liter hybrid powertrain yun. Horsepower niya nasa 326 and 650 Nm of torque. Mated siya ng 8-speed automatic transmission. Full-time 4-wheel drive tayo. Ang gas mileage nyon nasa 10 kilometers per liter. Top speed is nasa 170 to 190 kilometers.
Wala ako masyadong figures Kaswabe, I'm trying to research lang, pero yun yung nakita natin. So correct me if I'm wrong. Pagdating naman dito sa ating turbo diesel engine Kaswabe, this is a 2.8 liter, 201 horsepower and 500 Nm of torque. Mated rin siya ng 8-speed automatic transmission. Kaya lang yung gas consumption niya, hindi ko lang alam kung 10 kilometers per liter din, pero ang top speed niya nasa around 165 kilometers per hour. Isa pang difference, mas mura ito kasi iyon top tier na trim level yung iForce Max hybrid powertrain natin. Ito naman, I don't know dun sa petrol engine niya kasi yun naman mas powerful, nasa 270 horsepower. I don't have any idea yun nga yun kung ano yung kakayanin ng ating bulsa. So at least you have the choices kung ano yung pwede mong magustuhan. Is it the hybrid powertrain or etong diesel engine which is mas komportable and parang sa akin base level na siya ng entry mo para sa heritage brand ng isang Toyota. So that's it Kaswabe. I hope kahit hindi pa tayo nakapag-test drive kasi lahat ito all brand new, hindi natin pwedeng ikaladkad to on the road, nakakaya naman sa mga buyers natin. But next time, malay nyo, pag merong owner at sinamahan tayo para makapag-drive ng isang ganito, ihatid natin yung service dito sa YouTube channel natin. So follow me on my social media platforms, sa TikTok and Instagram. Lalabas nga pala ang Rico Suabe merch. I hope masuportahan nyo yun Kaswabe. And as of now, I just want to say thank you sa Topman Apparels, and to get my 10% discount sa kanilang website, lagay mo lang ang TMAC Suabe. Maraming salamat. God bless, more power and more performance.